He is our brethren with very peaceful and calming countenance. He might be silent from afar, but he is a man full of insights and ideas. He is our dedicated prayer warrior and also our very own medic in the house. Let us all welcome Brother Richie. Hello, Brother Richie. Merry Hello. Christmas po. Merry Thank you for... Christmas. Salamat po sa pagbisita sa amin dito sa Faith and Beyond. It's a pleasure and honor also to be your visitor. Yeah. Yeah, and salamat po sa testimony that masishare niyo po sa amin, and in good faith and in good hope, marami po tayong matouch sa inyong testimony for today. Yes, so can you please kwentuhan niyo naman po kami about your childhood, Brother Richie? About my childhood, hindi naman siya ganun the typical na child na usually ang nakalakihan namin yun, yung sunod sa uso. We play around kasi during that time wala naman masyado sasakyan and hindi masyado delikado naman sa road. So we explore our community. So during that time marami rin mga puno, and even may mga time rin kasi na we fail to take our lunch kasi gala kami ng gala. So, we climb trees, pag gutom, akit sa puno, kuha ng mga prutas, mga gano'n. The very normal na mga bata. Normal lang bata. Yung nabanggit mo kanina na sunod po kayo sa uso, may I just know if, are you well off? Well off po ba kayo nung kayo ay... Hindi naman. When sabihin sunod sa uso, not necessary sa possession. Pag sunod sa uso, when you say, ang mga sikat kasi nung kung ano yung mga pinapanood mo, like, when you watch yung mga TV series, yung Mazinger Z, yun. Kung ano yung uso, yun. Voltes 5. Voltes 5. Ngayon, pagdating naman sa ng mga gadgets, pag may kalaro na medyo well-off, yung medyo kakaibiganin mo. And yung mga Atari, di ba? Uso yung mga Atari, yung kakaibiganin mo. And then, mo lang na makalaro ka lang kahit sandali. Ganun lang. But you seems to be silent po, no, kapag nandito po kayo. Pero kapag kinausap po kayo, ang dami niyong insight. Since bata po kayo, ganun kayo? Parang silent ka lang, silent type? Depende kasi marami when talagang pagka na-approach ako mag-share, pero not necessarily ganun ka-open. Depende rin kung sinong kausap ko rin. Kayo po ba ay ang panganay sa inyong mga kapatid? Second among the 4 siblings. Ilan po kayo magkakapatid? 4 siblings. So, may brother po kayo na... Lahat sila brother. Wala kami sister. So how is it to be like lahat kayo lalaki? I would say magulo. Kasi, pagka mga lalaki, iba ang lalaki pag sa babae. And I have a daughter. I raise her, ibang-iba pagdating sa lalaki. Ang lalaki talagang iba. Kung ano yung, may mga away. Lalo na, ang sinundan ko kasi, ang gap namin malapit lang. So, usually, hindi kami nagkakasundo ng panganay. As a family po ba, kayo ay masasabi natin na very close kayo sa isa't isa? Or paano po yung status ng family niyo? Both my parents are teachers. So, yung lumalaki ako, I can remember na pinapaalagaan kami sa mga katulong. Wow, so They can afford to hire katulong na. Both of them are working. Si daddy nagtuturo and si mommy nagtuturo. Until such time, si daddy nag-retire. Nag-early retirement. Alam mo naman, ang daddy, ibang mag-alaga ang daddy sa mommy. Ang mommy kasi talagang, mahaba yung kanyang service yung pagtuturo sa elementary. So, mostly si daddy lang titira. Nung si daddy lang natira, so, yun, nawala yung katulog si daddy yung kasama namin. And then, alam mo naman, paano mag-alaga ang daddy. Hindi siya ganun katutok. At saka boys din kasi kayo. So, we do our own. And we follow only dahil takot kasi si daddy kasi disciplinarian.
Oh, Konting, pagka nandyan siya, dapat sunod ka parang Strict. military. sa pagiging strict po ba? Nakuha niyo po ba yung pagiging strict niya sa anak niyo? Oh, nakuha ko yun. There's a time na naging stricto rin ako nung pinalaki ko yung daughter ko. Then I regret it pagka nagdidisiplina ako dahil may mga negative consequences. So what is your yung greatest challenge when you are during your childhood years? Ang greatest challenge sa childhood kasi, so among the four, I'm the second. Ang challenge kasi nun, nung may sumunod na sa akin. Yung sumunod sa akin. So, 5 years ang gap. And then, meron pa kaming bunso. So, 11 years naman ang gap namin nun. Ang challenge to, nung ako yung bunso, okay lang. Pero nung may mga sumunod na, yun na yung mahirap. Kasi, parang, pag ikaw yung bunso, ikaw yung priority. Pero pag may sumunod na sa iba na yung priority. So, naging iba yung priority. Naging iba yung priority. So, naging priority yung kasunod ko, sakay sumunod sa akin. So, mas tutok sa kanila kesa sa iyo. No? And, nung hirap na sila mag-alaga, 4 na kami. So, kinuha ng mom ko yung pinsan niya to take care sa aming lahat. Well, ang tutok nung tita namin, tita niya ang pangalan niya, ang tutok nun, nasa lang, yung sumunod sa akin, saka sa bunso. Kaming dalawang yung panganay namin saka ako, hindi masyadong tutok. So, makikita mo yung difference. Parang may jealousy po ba that? If you know yung second childhood syndrome, siguro I experience yung mga manifestation of second childhood syndrome. But then nabasa ko po nagkaroon kayo ng asthma when you are 11 years old. At 11. So what happened then po? Can you please yung asthma, I don't know kasi maybe I inherited it from my lola na meron ng asthma and then I have allergies. Pero nag-start nung grade 5, siguro mga yung latter half ng grade 5. Ang mahirap lang kasi doon, once nagkaroon ka ng attacks, yung sunod-sunod, yung tinatawag na status asthmaticus. Doon ako hirap dahil eventually, nung nagkaroon ng sakit nun, transitioning to grade 6, parang I can recall exactly. Pero there's a time na 3 or 4 months hindi pumapasok. 3 or 4 months hindi pumapasok. So it affects your... yun yung grabe yung attack. So within those 3 or 4 months po, nagme-medicate lang po? May medicate, tapos alam mo na mag-alaga hindi naman sila ganun ka sa medical, hindi sila ganun ka sa medical. More on, ang faith kasi nila faith healer. Yung mga corporate. Yung mga, pag sinabi ng okay, kayo, punta kayo sa mga churches, sa mga yung station, Station of the Cross, alay, yun. At saka, sino sikat faith healer, magaling doon kami pupunta, doon kami pipila. And lahat ng klaseng sort of asthma treatment, yung mga traditional naranasan ko. So, in your, that time, on your age, believer na po ba yung parents mo? Hindi, saradong Katoliko kami. Saradong Saradong Katoliko kami. Oo. So, may mga santo pa kami. And so, may mga curved images kayo. Doon po kayo nagpe-pray. Doon kami nagpe-pray yung Mama Mary, nandiyan. Meron kami mga santo sa loob ng bahay. Doon kami nagpe-pray, we gather. And the usual, during 6 o'clock, you gather and then you pray yung rosary. Yung mga sinusundan namin. So, yung 3 to 4 months nyo na pagkakaroon ng sakit na asthma, paano po yung time na ina-atake kayo? What are yung nararamdaman nyo? Paano po yung condition nyo? Ang atake, once uminom ka ng gamot, giginhawa ka, Giginhawa ka. Then, pagka nawala ng effect, yan na naman siya. Hindi po kayo makahinga. Hindi ka makakahinga, Ang mahirap kasi niya, nung talagang nag-peak siya nung grade 6, nung grade 6 na ako, I think it was December na umabot sa hospitalization. Na-hospital ako. Ganun po siya kagrabe. Na-hospital ako and pag discharge sa hospital, mga 2 or 3 days, yun na naman.
atake na naman. Pero maganda ang kasi ginawa nila. Akala nila na masamang espiritu lang yung asthma. So, pag may masamang espiritu, pinapalaya sa masamang espiritu. So, ang ginawa nila, alam mo yung suob para suob yung ginawa eh. Nag-ano ng insenso at kamanyang. Mga ganun. Tapos ginagano po ba sa inyo? Pinausok. Di mas lalo pong nag-trigger yung asthma. Hirap ka nang huminga. Pinausok. Sabi ko. Hirap na akong huminga. Hindi na nga bumabangon. Hindi na ako kumakain. Hindi na ako naglalakad. Kaya doon siya kagrabe. O parang makita mo talagang butot balat na lang. Hindi ka na makakain kasi pag kumain ka, hindi mo rin wala nang lakas eh. So sabi ko, nanalangin ako na sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako. 11 years old ka po that time. Ganun po kayo kabata. Sinabi ko, well, I can see the effort ng mom ko. She was trying. And ang kagandahan lang nun, na-guide siya ng Panginoon. Marami siyang tinatry eh. And I can remember na may tinatry siyang radio program called JIL. JIL radio program. Ang kaya niya naman na-tiyempuan yun dahil merong, kung alam yung toning, yung may pyramid. Hindi po. Yung panahon na may mga pyramid, lalagay mo yung tubig doon sa loob ng pyramid, iinom ka at kagaling ka. So, after that program sa radyo, ang sumunod yung JIL. That's the time na nalangin ako na, Lord, hirap na ako, huwag na ako. Hindi ko kaya. So, hirap na akong huminga nun, si ma'am. All I can remember is sabi nung na nasa radio yung pastor, lagay nyo lang yung kamay sa may sakit, tapos yung isa sa radio at sumunod kayo. After that, hindi ko na maalala ko ano nangyari. So, yung mami mo po, nilay hands ka? On my chest. Nilay hands ka? And then, what happened? Ang naalala ko lang noon maganda rin yung pakiramdam ko eh. I was happy. Maliwanag. Ang kaganda nun, full of clouds, nasa ulap ka eh. Maliwanag. Sabi ko, sarap nito. Ganda nito. I can remember na habang nasa ulap ako, napunta ako sa isang ulap na parang gate yung, gate ang itsura. Ang sabi ko sa sarili, dito na lang ako, ayaw ko na. Mas maganda na yung dito, nakakahinga ako ng maluwag dito. Yung pagdating ko sa gate, nag-aantay lang ako ng may magbukas. Wala nagbubukas eh. Antay ako na antay nagbubukas. Sabi ko, bakit kaya wala nagbubukas? So, tanong sarili. And, yun na. Nagising ako, morning na pala. Tapos, morning na pala, I was not lying down because ano mo naman, hirap mo parang paupo lang yung tulong mo. I was, yung naka-upright yung position mo. Nakita ko yung araw, tumago sa akin, huminga ako. Okay na. It was like sabi ko, strange. Sabi ko, wala. And then I can remember, nung before akong mawala yung yung naglayhan, I can remember yung hands na naglagay sa akin. It's a big hand of clouds, the white. Dito. Nung nagtatravel ako sa cloud. Pero parang, I can remember na may big hands of cloud na nandito sa chest ko. Yun ang naalala. Kami nga. And up to now, walang atake. Praise God. Walang atake. It was the faith of your mom too. Na ginamit po natin, Panginoon. And that is in the name of Jesus. Yes. So parang it was like, may kukumpara po natin na parang second life mo na. Yeah. Kasi from being hopeless, and then suddenly, it is a miraculous healing. Yeah. That time po, naging believer na po ba kayo ng ating Panginoong Jesus? Or still, you're practicing the same old That's the sad part. And I regret that part kasi I did not respond sa miracle. I did not respond sa miracle.
Ah, ang naging masama pa nito, nung gumaling ako, akala ko okay na, normal na lahat. High school, alam mo, high school, Yes. yosi. The same. Mga bisyo. Ang bisyo, inom, arkada, the usual. Yun, hindi lang ako nagshabu. Uso rin shabu, pero praise the Lord, hindi alakalo. Pero yung ibang stuff, like marijuana, okay. Na I did try, pero yung nga, praise the Lord, hindi naman nagtuloy-tuloy. From time to time yun. Pero yung USC talaga, I keep on smoking until 2010. Nag-smoke ako until 2010. Hindi siya nabago. Okay po. So, when is the part po na parang muli kang tinapik ng ating Panginoon? Yun na yun, yung 2010. Magandang ginawa ni Lord. So, naging normal yung yung aking paghinga. Yun lang, naging mabisyo during high school. In college naman, yung college kasi parang si Dad parang gustong magmadali ako na maka-abroad kagad. So, sige, kuha ng vocational, and then hindi naman naging successful yung vocational studies ko sa electrical technology. And then, have some few time na nag-waiter. Nag-waiter rin ako sa Hotel Nico, Manila Garden. Sure. Na hindi ko rin na-appreciate kasi parang yun naman ng pag-waiter na mag-apply ako in other country na maging waiter sa Aruba. Sa Aruba yung tina-target na parang hindi ko rin parang ang design ni Lord ay hindi ka pa rin para doon. Pero praise the Lord, ang tita ko nag-respond, sumuporta sa akin sa education. Yun, paano ako ng nursing, and then from nursing, ayun yun, na-enjoy ko yung nursing kasi nakita ko pa paano mag-care sa tao, and yung may fascination rin ako sa human anatomy, yung functioning yun. Naging well, yun, to cut it short, nakatapos ng nursing degree, and then yung after graduation, no ko nakita yung wife ko, we work at the same hospital, and I also saw my father nag-work rin sa hospital. So yun, nagkaroon ng 4 years yung ligawan, and then until we married. Yung sinasabi mong yung second na yung 2010 yung encounter. Yung ko after nung sa hospital, hindi naman nagsarado kasi yung hospital, and then meron opportunity sa amin, I work sa power generation. Maganda yung bigayan sa power generation. It's a good company sa Navotas. So maganda. I work 7 years there. So maganda yung bigayan. So doon lang medyo wala. Hindi naman ako ganun ka Well, I will attend church. Not that frequent. At yung attend ko, superficial lang. Superficial lang yung attend ko. So pag umattend ako, parang ritual lang yun. Pag kami hinihiling lang ako, sa kalawa attend. Pagka wala, ganun. So yun, ang mahirap nun, nagsarado yung power plant. And then, coupled with, I have the responsibility, syempre, yung nag-aaral yung aking daughter in a private school. Tapos, yung wife ko may thyroid problem na kailangan ng surgery. Nagpatong-patong yung problema. Ang problema nun, I've been trying to find a job, especially yung makapag-abroad. Wala, yung makapag-abroad. Alam mo naman situation sa Philippines, pag nag-apply ka nurses, may experience ako na nag-apply ng one position, 300 tao yung in-interview. So parang hirap ako. And then yun, nag-try rin ako I tried myself also sa call center, pero hindi rin nag-work. Hindi rin nag-work yun. Temporary, biligan ako konting sahod. Konting sahod, and then yung hindi ko na masuporta yung family ko, hindi ko na matulungan yung wife ko. Fortunately, yung wife ko nag-work siya. So, pero iba talaga pag dalawa kayo nag-work, hirap pa rin kami.
So, yung nga, coupled with problema sa wife ko, yung needed surgery niya, tapos yung problema ko about paano, Finding yung mga job. tuition fee. Tapos, nag-iisip ako na, I've been contemplating paano lalagpasan nun. And then, ang mahirap pa nun, panay utang na. So, yung ano namin, baon kami sa utang. At that point kasi yung baon kami sa utang and then nag-away pa kami ng wife ko and then yun na nung Frustration. talagang yung problema ko paano. Ang tanong pa paano mong lalagpasan? Paano ko lalagpasan? Ang naisip ko lang dahil naisip ko lang ang pinakamadaling paraan lang talaga shortcut yung naisip ko and that is to end it all. Parang wala makita solusyon So, nagkaroon na Hindi po ko rin malapitan yung mga magulang ko. Parang wala makita solusyon. Sabi ko sa laki na problema ko, hindi makakatulong. Wala makakatulong sa akin. So, Sabi ko. nagkaroon na po kayo ng suicidal thoughts? Buti naman nagplano na ako. Siguro mga initial phase ng suicide. I was thinking na, pero ang hirap lang nung, kasi gusto ko nung madali Naghanap na akong lubid that time. And iniisip ko sa ko tatali. Yun. Depressed ako that time. Iniisip ko sa ko tatali. Dahil sabi ko, mahirap tong buhay na tong ganito. Tapos, parang ang dating sa akin parang nakasilbi Saging So yung hopeless. hopeless. I failed to mention nga pala nung gumaling pala ako nung hika. All of my family, nag-change kami from faith. Sila yung nung kagalingan na yun, sila naging born again Christian kami. Naging Christian kami from that time. Pero nung naging born again ako, patuloy lang. Sila yung mom ko, mga brothers ko. Okay sila. Yung father ko, ganun pa rin Catholic, pero from time to time mag-attend. So, yun. That opened the doors. The door. Ang kagandahan lang nung yung may background ka ng Christian, yung gano'n na nag-iisip lang akong gano'n, sabi ko, saan yung lubid? Hinanap yung tinago ng dad ko na lubid sabi ko. May still small voice na nangusap Nasabi sa akin, Richie, bakit hindi mo kaya isuko lahat sa akin? Then, nanalangin ako, sabi ko, nanalangin ako tungkol sa aking pinaplano. Tapos, patuloy siya nang sabi niya, suko mo lang sa akin. At makita mo kung ano yung ipapalit ko, kung ano yung bibigay ko sa'yo. Yun. Tapos, langin, iyak. Tapos, Complete surrender. yun ang masasabi ko. Yung point na yun, hindi ko lang alam yung exact date, but it was June 2010. Lahat suko. There's it was night yung nangyari yun. Nasa isang madilim na place ako sa may, With the lubid lugar and namin. all na po. Tapos, yun ang sabi sa akin na, suko mo lahat. Ang kaganahan, sinuko siya. Sinuko ko siya lahat. At pag-uwi, lahat ng mga sinful things. Sunog, sira. Even yung yosi, wala. Ano po yung ginawa ng Panginoon? Sa pagsuko mo sa Kanya, paano po kayo naka-alawan? Ang tanging, I can understand na pinadaan niya ako sa period of chastisement, no? Talagang, nilinis niya ako talagang, pinaabot ka to the point na nasa dulo ka na ng tali. End na po. Wala kang kawala. Sabi ko, palagi ko, ito yung way ni Lord, na talagang wala ka talagang kakapitan, kundi siya. Dahil kung hindi nangyari yun, siguro wala ako dito. At kung hindi rin nangyari yun, niisip ko rin kung hindi nangyari yun, kung nagkaroon ng solusyon, siguro hindi ako mababago. I can say na buhay ang relasyon, ang aking relasyon sa Panginoon, at hindi ako magkakaroon na ganitong buhay na relasyon sa Kanya. I guess also perhaps may mga nananalangin sa akin na nakatulong yun. At talagang doon na makikita na sa point na hindi ka, wala kang control, suko mo lang.
tinuturing kong ang Panginoon na nagsasalita sa akin na nagbigay ng opportunity na ikaw makakaraos, na lahat malalampasan mo. And true enough, maganda yung nangyari nung yung duman ako sa ganun. Hirap ako mag-apply. Pero after that, sinuko ko sa kanya. Siguro within 2 weeks, May opportunity lang ba? may mga tinawagan ako, may tumawag. Qatar. Before Qatar, there was a NGO, yung JATA, kung alam niyo, Japan Anti-Tuberculosis Association sa Manila. Malapit sa San Lazaro, yung pinaka-main office. Tumawag yun. Ang ganda ng offer. So, I stayed there 3 or 4 months while transition, habang pinaprocess ko yung papers ko dito. So, hindi ko sinasabi na may papers ako for Qatar. Pero yun, maganda sa sahod ko. And after that, parang, hindi ko pa naman na, yung need na mag-surgery, hindi pa naman nangyari yon. So, nag-ipon, and then eventually, nag-resign din ako. Naccept ko yung offer dito. And then, yung nandito na ako, yun na yun, yung operation. Everything, parang all things fall into places. Yes. Pag talagang sumunod ka sa kanya, pag talagang sinuko mo sa kanya lahat. It's your complete surrender that leads everything in line. And that's the hands of the word, orchestrating everything. Yeah. Yung kagandahan. So how did you able to find JCLG Qatar naman po? Nung nandito ako, nahirapan ako kasi yung una hindi ako nagda-drive. I depend on mga Filipino, mga kasama ko sa work. Mostly, sila Catholic. Sa mga few weeks sa Catholic. And then, nag-try akong maganap, yung Victory. Victory Church. Nagsolo ako. Nahanap yung Victory dito pa yung sa may Luludi Ring, sa may likuran. Sabi ko, parang hindi ito yung church. Parang hindi ito yung church. And then, may kasama ako sa work. Pangalan, Daniel ba yan? Parang Daniel ang pangalan niya. Nag-work siya, yung kasama ko sa work, dito, nasa kitchen ministry. Nag-ano siya. So, I've been trying. Sabi ko, yung mga 2 or 3 times, sabi ko, bro, sama ako. Hindi bro, busy ako eh. Busy. Ganun may mga, na-turn down niya ako sa mga... ikaw bakit turn down? Busy raw eh. Dahil nagluluto. And then, nakikita ko busy sila. Sabi ko, na busy na to. Sabi nga. And then, yung So, you attended here. Ka-third time, naging successful. Naka-attend How ako. many years ka na pong nag-attend sa JCLG? Siguro from 2011 till now. 2011. So, since then, hanggang sa naging prayer warrior na po. Yeah. You dedicated yourself to serving the Lord. So, thank you so much po sa inspiring yung Kung meron po kayong message sa mga kapatiran natin or anyone po na who is battling mentally, kasi yung po diba enemy, ang battle talaga natin in mind. Kasi yun yung kanyang tinitira. So, any inspiring message po or advices na ma-share po natin sa kanila? Ang lahat na nasa mundo na to, ang normal tendency kasi talaga ng tao is to have control. Ang story ko, pinabot ako sa point na ako yung walang control. So, ang aking may share lang sa mga tao, especially those people na dumadaan sa similar situation kagaya na sa akin, na you must learn to surrender everything to Him. Of course, it would take time. It's the Lord's call. Siya rin naman nagseset kung paano ka tatawagin. Pero, you should have the heart to respond kung ano yung gustong pagawa ni Lord. At ang kagandahan, yung nga, dapat kasi may magandang foundation din, especially sa family na meron talagang living relationship kay Lord Jesus. At talagang makakatulong. So, para ang highlight po is surrender everything kay Lord because He is in control. Yes. Thank you so much for that. Yeah. In John chapter 16 verse 33, it says, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world."